Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, mga kababayan, medyo may echo ang aking audio kasi nasa echo chamber ako. Hindi. I'm preparing to join sa All Leaders Meeting ng Katipunan ng mga mamamayang Pilipino Kampilan. Isa po ito sa frontrunner sa panawagan ng Marcos Resign, Marcos Alis Dyan. Ayon. Makakasama ko po mamaya mga leaders ng Kampilan dito sa paligid ng Mindanao. Anyway, pag-usapan po natin itong walang kapaguran, walang humpay na mga diskarte ng pambubulabog ni Ping Lacson sa mga political opposition leaders ng ating bansa. No, talagang pinanindigan na ni Ping Lacson ang pagiging attack dog niya ni Marcos Jr. Hindi lamang siya ordinaryo na Marcos senator, no? Kagaya nila Bam Aquino, Risa Hontiveros, magkakapatid na Tulfo brothers, itong si Kiko, wow, Dagat, Pangilinan, na mga puro na yan mga Marcos senators, no? Like Joel Villanueva among others. Si Ping Lacson ay may iba pa pong tatak. Ito talaga ang isa sa most trusted na attack bulldog ni Marcos sa Senado para bulabugin ang ano paman o sino pa mang natitira na nasa political opposition. Ngayon, mayroon siyang inihayag, no, nitong I think kagabi ito lumabas na balita, mga kababayan, na kailangan daw karagdagang kaso kriminal ang isasampa laban kina Senator Marcoleta at Senator Mike Defensor. May kaugnayan dito sa pagbaliktad tumbling tarpaulin or tumbling trampoline at serkos na ginawa ni dating Marine Sergeant Gutesa. Ang tawag sa kaso na ito, ngayon ko nga lang ito narinig pero mayroon pala daw ito, sabi ng mga kaibigang abogado natin, ang tawag sa kaso ay subordination to perjury. Ibig sabihin po, nang hikayat ka at sinulsulan mo na magsinungaling under oath ang isang tao para gamitin sa mali na testimonya. Ayun. Yun pala ang ibig sabihin ng subordination to perjury. Kasi pag perjury yan po ay kaso kriminal, makukulong ka po niyan at may penalty ka under the law na kapag nagsinungaling ka under oath and then gagamitin mo ang affidavit para magsinungaling at lokohin ang korte o ang anumang mga formal investigative body, pwede ka pong makakasuhan ng criminal case na perjury. Pero itong sinasabi ni Ping Lacson na dapat ikaso laban kina Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor, nakakulong na nga yung mga tao dahil sa Trump up charges o gawa-gawang kaso na inimbento nila Boying Rimulya, yung plunder pero ang involved ay campaign donation fund, wala naman ni singkong duling na ninakaw ito sila Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor at mga kasama nila tungkol sa pundo ng bayan o public funds, pero hinilot at pinilit. Minanipula po nila Boying Rimulya sa utos of course ni Marcos Jr. yung kasong plunder in relation to the undeclared campaign fund donations, no, mga kababayan. But anyway, puntahan po natin itong panibagong pasabog ng lagim. Pasabog ng lagim ni Ping Lacson talaga. Itong panibagong pasabog ng lagim ni Ping Lacson, mga kababayan, ito po ay tungkol sa kaso na sinasabi niya i-pursue ng gobyerno, halimbawa siguro ang ombudsman o ang Department of Justice, na subordination to perjury, kung saan inuudyukan daw at inudyukan at sinulsulan na may promesa ng panunuhol ni Senador Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor itong naunang nagsiwalat ng mga maleta deliveries kay Romualdez, kay Marcos Jr., among others, na nagsilbi din ito si Gutesa kasi among the ex-Marines
o mga dating sundalo na naging security detail kay Saldico. At siya nga ang unang nagsiwalat na mayroong mga nagaganap at naganap na mga maleta deliveries doon kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, and even kay Marcos Jr. At mga addresses na ibulgar. Subalit, biglang nawala po ito si Gutesa. At during that time, ang nakaupo pa po noon bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee bilang chairperson ay si Senator Marcoleta. After the week nawala po si Gutesa, hindi siya makita, no communication sa kanya, and then nagmaniobra na ang Malacanang through sa mga manipulasyon at mga dirty works nila Tito Sotto at Ping Lacson, ay nakuha po kay Senator Marcoleta ang pagiging chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon at hinawakan ito ni Ping Lacson. Of course, clearly, yun po ay dahil sa utos at kapritsyo ni Marcos Jr. na gamitin si Ping Lacson, sila Tito Sotto, para mabulabog po ang mga maniobra kunwari na hindi pabor laban kay Marcos, lalo na ang pagsisiwalat at mga pagbubunyag ng mga testimonya ng mga adverse witnesses na sa ilalim po ni Senator Marcoleta, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpahayag, no? Halimbawa, ang Diskaya couples, si Sara Diskaya at si Carly Diskaya, at marami pa, kasama po dito si ex-Marine Sergeant Gutesa. Subalit, pagkawala ni Gutesa at nawala na rin sa Senate Blue Ribbon Committee bilang pinuno si Senator Marcoleta, si Gutesa po ay na-trace noong I think November last year, 2025, kung hindi pa po nagkakamali sa aking recollection. May pinarinig sa amin, no, si former Congressman Mike Defensor na recording ng boses or communication na nirecord ng asawa ni Gutesa or ni Gutesa at ipinadala po sa isang source of line of communication, at doon ko napakinggan na sinasabi ni Gutesa sa kanyang asawa na siya po ay tinatakot. Natatakot siya dahil ang mga movement niya kontrolado. Sabi ng asawa niya, saan ka ba? Ano ang sitwasyon mo? Sabi niya, hindi ako makapagsalita ng maayos, hindi ko basta-basta masasabi ang mga dapat kong sabihin sa iyo, basta mag-ingat kayo, hindi maganda ang sitwasyon ko. May ganong line, no? At least 2 recordings po yun, mga kababayan, ang napakinggan ko. Siguro ang weakness lang noon nila Congressman Mike Defensor, hindi nila kaagad isiniwalat at ikinalat sa publiko that Sergeant Gutesa was already under juris or hindi na po maganda ang kanyang sitwasyon at mukhang may kinalaman din sila Ping Lacson posible sa naturang mga pangyayari. Later on, na-establish na po ng sources of information that noong November 2025, pahawak na ni Martin Romualdez at ng grupo niya si Sergeant Gutesa. At ginapang nila ang iba pang mga Marines or ex-Marines na mga, I think, 20 or 21 na mga Marines na kinontrol na nila na wag sumama dito sa mga naunang nagsiwalat na sumunod kay Gutesa, itong 18 Marines na tinatawag. So as early as November 2025 last year, Gutesa was already underpaid and controlled by Romualdez, allegedly, according to the sources of information na nakakarating po sa mga opposition groups na nakakasama ni Ka-Eric. And I think it was confirmed in one rally na nagsalita si not Senator Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor, na sinabi niya that Gutesa is already in the custody discreetly or secretly ni Martin Romualdez. Kaya hindi po nakakapagtaka na bumaliktad si Gutesa noong nakaraang linggo at nagsiwalat ng di umano ay panunulsol at pang-uudyok na ginawa daw ni Senator Marcoleta at nila former Congressman Mike Defensor in exchange for a promise of money
and other support like scholarship sa mga anak niya, monthly support para sa kanya among others. Pero alam po natin na ang tao na tinatakot at gipit sa sitwasyon at pati pamilya niya tinatakot at mayroon pong kontrol ng malakas at nakapangyarihang puwersa ng isang grupo, kagaya po nitong itinuturo, grupo ni Martin Romualdez, ay pati po ang pagpatay kay Lapu-Lapu at ang pagbaril kay Jose Rizal sa Luneta ay aaminin niya. Nasasabihin niya na ginawa ko yon at ako ay involved. So, there is no more credibility or ano pa mang bigat ng pagpapatotoo dito sa pagbaliktad, no? Itong tumbling trampoline at circus na ginawa ni Gutesa, because last year pa, kontrolado na siya at ng kanyang asawa, nila Martin Romualdez, mga kababayan. In fact, may lumalabas pa nga na pangalan na ang nag-facilitate nito ay si Torre din daw. Si Nicolas Torre, pero walang kumpirmasyon. At mayroon pang lumabas na pangalan na MC. No, ito rin dati ang nakialam at ginamit nila Romualdez, nila Abalos sa paglusob sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao Cathedral at sa pangbulabog nila doon ng mga impormasyon laban sa ministry and organization nila Pastor Kibuloy at sa mga Duterte, no, itong si MC, no, M ang kanyang first name, C ang kanyang apelyido. So sinasabi ni Mike Defensor sa aming mga conversations during meetings na mayroong lumalabas na pangalan ni MC na siyang naging facilitator or operator para kay Martin Romualdez sa pag-custody dito sa grupo nila Sergeant Gutesa. Ngayon, itong si Ping Lacson, dahil nga sobrang sipsip sa gobyerno at administrasyon ni Marcos Jr. at siya nga ang attack bulldog sa loob ng Senado na designated ni Marcos, ito ngayon ay kanyang sinakya na naman. Ang walang kabuluhan at binaluktot na mga diskarte ni Gutesa. Naintindihan natin si Gutesa, no? Siguro kung alanganin lang din ang loob ni Ka Eric na manindigan pa rin sa mga pressure na kinakaharap ko, pwede rin po akong maging isang Gutesa type na persona na nagkaroon po ako ng pagbabago ng aking mga paninindigan dahil sa panggigipit, panunuhol o pananakot laban sa akin at sa pamilya ko. Kung naging mahina-hina lang po ang loob ni Ka Eric, no, at ng aking pamilya na naintindihan nila kung gaano kahirap magsalita ng katotohanan, manindigan para sa tama at lumaban sa abuso at mga pangungurakot sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Ginoong Marcos at nila Romualdez. Pero iba-iba po ang kapasidad ng tao na humarap at sumuong sa mga pressure at sa mga kahirapan. May pamilya din po si Gutesa at itong mga iba pang bumaliktad na mga Marines or dating Marines. So I cannot pass judgment on them. Pero syempre, ang malinaw, humina ang tuhod nila, nawala ang lakas ng loob nila at tinabla nila ang paninindigan na tama. At sila ay umayon doon sa mga nagmamanipulate at nagmamaniobra para gamitin sila upang guluhin at bulabugin ang mga kaso na posibleng isasampa laban kay Martin Romualdez. Ayan. So, klaro tayo dyan, ha? So, ano itong papel ni Ping Lacson? Bakit niya sinusulsulan ang Department of Justice o kaya ang Ombudsman na sampahan ng panibagong kasong kriminal na subordination to perjury? Inakakulong na nga itong dalawa unjustly, si Senator Marcoleta, si Congressman Mike Defensor at dalawa pa nilang mga kasama. Gusto talaga ni Ping Lacson na durugin, no? Suko sa langit at lublob sa kanuknukan ng galit ni Ping Lacson laban kay Senator Marcoleta dahil natatameme at napapahiya siya, nabubutata at nasusupalpal ang kanyang mga baluktot na style palusot na diskarte na kunwari crusader siya sa graft and corruption sa loob ng Senado, fiscalizer siya. Pero yun pala, apologist, enabler, and enforcer para sa mga sindikato ng mga magnanakaw, kagaya po ng kanyang papel ngayon sa ilalim ng bulok at magnanakaw na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. So hindi pa siya kontento dahil sa pagkakapahiya niya
at sa kanyang nadudurog siya sa political na labanan nila ni Marcoleta at pati sa tagisan ng dunong at paninindigan sa Senado, pinersonal na ni Ping Lacson itong sila Senator Marcoleta at pati po itong sila former Congressman Mike Defensor. So we expect, mga kababayan, na dahil dito sa pang-uudyok at panunulsol ni Ping Lacson ay may panibagong kasong kriminal na isasampa laban kina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. So hindi po katakataka na totoo at mayroong bigat ng katotohanan ang binabanggit at pagtukoy ni Senator Alan Peter Cayetano na ang pasimuno ng pangwawasak, panggagatong at tudo-atake sa independent bloc ng mga senators na hindi nagpapatali sa liig at hindi kontrolado at hindi lumuluhod kay Marcos. Sila Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Lorin Ligarda, Senator Bongo, at sila Senator Amy Marcos, Senator Mark Villar, and Senator Camille Villar. Lahat ng ito po, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, iniisa-isa sila ng mga atake ni Lacson at ng kanyang grupo. At ang kanilang ringleader dito sa pananabutay sa independent bloc ng mga senador na ito, itinuro ni Senator Alan Peter Cayetano, si Ping Lacson. Kaya nga pati yung paglusob ng NBI, yung lakas loob at kapal-apog nila Matibag at nila Trillanes, yun pala na nilusob nila si Senator Bato de la Rosa, umabot pa sa putukan at armed confrontation at threat sa buhay ng mga senador na nagpaiwan upang ipagtanggol ang institusyon ng Senado at ipagtanggol din ang karapatan ni Senator Bato de la Rosa during the May attack ng NBI, ay itinuturo din kay Ping Lacson at kay Tito Soto yung mga style na nagpalusot at pinapasok ang NBI, at yun pala ay dudukuti na si Senator Bato de la Rosa gamit po ang bogus, maanomalia at under question sa Supreme Court na validity ng ICC arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. Lumalabas pa rin po ang pangalan ni Ping Lacson na siyang pasimuno nitong mga pagkakalat at pagpapasabog ng lagim laban sa kapwa niya senador. So ano po ang agenda dyan ni Ping Lacson? Number one, syempre, yan po ay special ops. May pundo yan. Alam po natin yan. Number two, kailangan po niya ng share of power. At kailangan niya na kinikilala siya ng Malacanang as mapagkakatiwalaan dito sa mga type ng special ops na ito, kagaya ng ginagawa din ni The Big Joke Trillanes. Third, ang ambisyon politikal ni Ping Lacson. Nagnanais siya na mapapansin siya ng Malacanang at baka siya ang gagawing kandidato sa pagka-presidente o kaya pagka-vice president. When ambition becomes an evil intention, your ambition will destroy not only your persona. Sisirain din po ng marumi at maitim na ambisyon na ito, pati na po ang institusyon kung saan ka kasama, like Senate, kay Ping Lacson, o ang buong bansa ay ipapahamak mo at ang mamamayan. Yan po ang kategorya ng pagpapasabog ng lagim ngayon ni Ping Lacson sa Senado at laban sa mga kapwa senador niya, and of course targeting political opposition na lumalaban sa mga tiwali, kurakot at bulok ng mga opisyal, lalo na ang mga masterminds na sila Marcos at Romualdez, na siya naman pong klaro ipinagtatanggol, pinagtatakpan at pinaglilingkuran nila Ping Lacson at ng mga kagaya niya na mga walang paninindigan na bahagi po ng mga naghudas na mga senador na ngayon ay hawak sa liig, kontrolado sa ilong at nadidiktahan nila Marcos at ng Malacanang. Pero may paghahatol, may paghuhukom, nakabantay at naglilista ng kasalanan nila ang taong bayan. And there will always be a day of reckoning for all of this. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Ka Eric at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa gustong tumulong at matulungan si Ka Eric na masurvive ang gipit na kalagayan
yung limitado na mga ads at limitado na monetization sa YouTube channel natin, pero patuloy tayong nagtsatsaga at nagsusumikap, you can send directly your support through GCash line at yan na rin pong line of coordination ko. Ang numero ko po sa GCash at sa line of support ay 0956 582 0764. Uulitin ko po, 0956 582 0764. Eric Almendras. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ito po si Ka Eric. Bye for now. Maraming salamat.